Baka akin to. Malaki yung papel. Shit. Sa akin nga mga dre. Uy, kala mo maaga pa ha? 5:45. Oo nga, maaga pa nga. Dahil medyo dahil medyo nakakatamad mga dre, no, na magluto pa. Wala kasing pagkain sa bahay ngayon. Ay, may pagkain pala. Kaya lang kumbaga yung pagkain is hindi pwedeng baunin para bukas. So, ang disadvantage na malapit ka sa mga bilihan ng pagkain is pwede kang bumili anytime. Umorder na ako mga dre, no? Tumawag na ako at pipikapin ko na lang ngayon yung dinner namin ngayon na siguradong may leftover na siya namang babaunin namin bukas. Yes sir, 514-619. That's for me? That's for me. Pauwi na ako ng bahay. Grabe yung kaba ko mga dre, no? Parang kinikilabutan ako. Grabe yung kaba ko. Kasi naisip ko, hindi ako sigurado nun sa sulat na galing sa immigration ng Quebec mga dre, no? Kung na-approve ba sila ERMAT. Kasi nga kung matatandaan nyo, ang na-receive kong letter galing sa kanila is andun yung intent na i-reject nila yung application dahil nga kulang yung mga papeles na pinrovide ko. Kaya nagpasa ako ng panibagong mga set of requirements. Grabe, parang nahihirapan talaga ako huminga mga dre, no? Hindi ko alam kung napagod lang ako sa paglalakad eh. Sana maganda yung resulta mga dre, no? Matagal-tagal ko nang inaantay ito. Whew. Let's see. This is it mga dre, no? Grabe, ang lakas ng kaba ko talaga. Ewan ko ba? Oh God. Sana good news, sana good news. Kung malalaman nyo lang yung kaba ng dibdib ko mga dre, no? I'm hopeful na sana pabol yung resulta sa akin mga dre, no? Pero mahaba eh. God. Shit. So ita-translate ko muna to mga dre, no? Bago ko maintindihan kasi hindi po nagpapadala ang Quebec ng English mga dre, no? na letter galing sa kanila. Kaya translate muna natin to. Oh God. Eto na. Okay, ha? Napaka-emotional ko mga dre, no? Kasi nga a month ago sobra akong na-stress kasi naka-receive ako ng sulat sa Quebec na yung intensyon nila mga dre, no, na i-reject yung application nila ERMAT. I mean, nung nabasa ko yung sulat na yon,
talagang ano, yung talagang parang ano, tinamad ako. Kasi ako lang po nag-aayos nung ano, nung application nila Airmat. Ako lang yung nag-DIY ako mga dreno. At yun nga, nung na-receive ko yung letter na kumbaga intent to reject yung application nila Airmat dahil sa yung financial capacity ko mga dreno. So talagang nawalan ako ng loob. Medyo talagang disoriented ako noon ng ilang araw. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Isang linggo mula nung natanggap ko yung sulat na yun, hindi ko alam yung gagawin. Na tipong paano ako magpo-proceed, di ba? Anong dapat kong gawin. Yung ganon, na gusto ko na lang umuwi sa Pilipinas. Muna, di ba? Gusto kong ano, uwi akong Pilipinas, tapos punta na lang kami ni Ermat sa Boracay. Parang ano, pampalubag loob sa kanya. Kasi nga, hindi na siya makakapunta sa Canada eh. 'Di ba? So, gusto ko lang nandun ako na mag-enjoy kami, 'di ba? Kahit sandali lang. Kaya medyo ano mga treno, emotional ako ngayon. Para akong tanga, 'di ba? But anyway, the good news is eto na yung selection nila mga treno. Ito po, teka lang, pakita ko sa inyo mga tre. Ang selection certificate galing sa Quebec mga dreno. At ito rin yung sulat na nagsasabi na tinatanggap yung aking undertaking para sa aking nanay. Undertaking po, ibig sabihin, parang ano yun, kasulatan na susuportahan ko yung nanay ko pagdating niya rito sa loob ng 10 taon na hindi dapat siya hihingi ng tulong sa gobyerno. Kung sakali man dumating sa ganung punto, dapat po bayaran ko yon. May pananagutan po ako sa nanay ko pagdating sa pananamit, pagkain at tirahan. At lahat po yun ay kumbaga sa akin nakaatang sa loob ng 10 taon. Yun po ang bisa ng undertaking. Pag pumirma po kayo dito sa Canada o pag nag-sponsor po kayo ng mga magulang nyo. Dapat ko bang i-upload to? Grabe mga dreno. Kasi, ewan ko. Sobrang ano eh. Ewan mga dreno. Wala, gusto ko lang makarating dito sa Airmat. Gusto kong maranasan niya kung ano yung nararanasan man naming buhay dito. 'Di ba? Regardless kung magustuhan niya rito or not, basta gusto ko nandito siya, maranasan niya. Kung mag-decide siya sana na uuwi ng Pilipinas, okay lang mga teno. Basta ang para sa akin, nandyan yung choices na para mamili ka. 'Di ba? Kung ano man yung gusto mo. Saan ba ako nagkamali? Saan ba ako nagkamali doon sa application ko nila Airmat? Ang tagal kong pinilapan yung application na yun mga dreno. Umuwi pa ako ng Pinas noon eh. Kasi sakto dumating yung sulat ni Quebec para mag-apply sila Airmat ng CSQ. Pauwi ako ng Pilipinas. So ang ginawa ko, dahil wala namang time limit yon, walang time limit, dinala ko sa Pinas. Pinapilapan ko sa kanila. Tapos pagbalik ko dito galing bakasyon,
Nagpalipas pa ako ng ilang araw bago ko kinumpleto, tapos tsaka ako na hinulog papunta sa Quebec. So may na-miss ako na isang importanteng papeles, mga dreno. May nabasa kasi ako doon sa financial capacity, parang iba-background check yung income mo. I think mali yung napasok ko na category, kasi nakalagay doon para sa financial capacity assessment na pipilapan mo lang yung assessment na yun kung yung i-sponsoran mo na anak ay meron ng anak. Parang apo na, mga dreno, parang ganun ang dating. So sabi ko, okay, wala namang ganun. Walang anak na may anak. So sabi ko, hindi ko kailangan yung assessment na yan. So hindi ko pinilapan yun, mga dreno. Ngayon, nung dumating yung sulat ni Quebec, ayun nga, sabi nila, ini-intend nila na i-reject yung aking undertaking kasi may nakalagay doon, pwedeng fraudulent o may mga peke o hindi legal doon sa mga papeles na ipinasa mo, or may kulang kang dokumento. So dahil nga ako, kumbaga, na binasa ko yung tinranslator ko rin, mga deno, yung face value nung headings nung letter na intent to reject. So, ba't rejection agad? Kasi meron pang ano yun mga deno, merong acceptance o accepted, tapos yung parang yung rejection, pangatlo yun, mga dreno, sa criteria. At yun parang ayun yung pinaka-worst. So, kaya nawindang ako, mga dreno. At paano ba? I think na-shock ako sa pagkaka-receive ko ng sulat na yon. Kasi ayun nga, hindi ko naintindihan masyado kung ano ang ibig sabihin ng kung bakit nila i-reject yung papel ko. So, nung pumunta ako sa website ng Quebec, nakita ko nga na, okay, yun pala yun. So, ang ginawa ko, pinrovide ko lang lahat ng mga papeles, at yun nga yung ipinasa ko, mga dreno, sa isang video ko. At binigyan lang nila ako ng 60 days para kumpletuhin yon. So, eto na nga yung resulta, mga dreno. At natutuwa naman ako na yes! Diba? Kanina iyak, ngayon tawa. Oh, grabe. Ito yung pinaka-importanting dokumento na inaantay ng IRCC o Federal Government na ipasa ko sa kanila. Ay, hindi ko pala ipapasa sa kanila to kasi inform sila ng Quebec na dumating na to sa akin. Tapos, tsaka magpuproceed yung application, mga dreno. Mag-aantay ako ng instruction galing uli sa Federal Government kasi tapos na ako kay Quebec. At eto nga, aabangan natin ngayon. Aabangan ko ngayon kung ano yung susunod na instruction sa akin ni Federal Government na, mga dreno, ang magbibigay sa akin ng instruction. Or hindi ko lang alam, baka may kasamang instruction dito. Natutuwa ako dito, mga dre, sa unang letter na to. Teka lang kaya naiyak ako, mga dre, no? Ang bihira. Ang sabi rito, mga dre, no? If you are arriving in Quebec via Montreal Ferry Elliott Trudeau Airport, please proceed to the Immigration Quebec office. Our reception agents will tell you how to register for the information meeting on the first step of settling in. If you are arriving by land or sea, or if you are already reside in Quebec, you can register by calling Information Service. Diba? In Quebec, as in Canada, all citizen and permanent resident have access to the health insurance plan. However, there is a 3-month waiting period after registering for Social Security. Except in a few exceptional cases, we recommend that you register within the first few days of your arrival in Quebec. Diba? Tears of joy, mga dreno. Hindi lahat ng umiiyak malungkot.
Tears of joy, kumbaga. Ayun yung bunga ng stress sa akin, mga dreno. Nakapag-release na ako ng oh God. Anyway, hindi pa tapos yan, mga dreno. I think ang susunod yan is kumbaga ipapasa yung application mo sa immigration sa Manila. Okay? Tapos yung immigration sa Manila, immigration ng Canada, I think pwedeng manghingi uli sila ng additional requirements doon sa ini-sponsoran kong tao. I don't know, maybe pagpapatunay kung gaano katotoo yung legitimacy ng pagiging magnanay namin. Yung ganon, mga dreno. Pwedeng manghingi sila ng additional requirements at pag na-provide naman yon, I think doon na papasok yung kumbaga pag masatisfied nila yung hinihingi, iyon, pwedeng papasa na nila yung passport nila para tatakan na ng visa. Tatakan ng visa, hindi po sila i-issuehan ng permanent residency card habang nasa Pinas sila. Tandaan nyo po na kumbaga ang ibibigay lang sa iyo papunta ng Canada kahit na-approve ka na for PR ay visa lang para makabiyahe ka papunta sa Canada. Kasi po, pagdating mo rito sa Canada, pagdating mo sa airport, doon pa lang po nila ipi-PR o tatatakan na ikaw ay PR na. So, hindi ka po PR kahit approve ka na hanggat nasa Pinas ka pa. Kailangan mo makapunta sa Canada. That's the only time na ipoproseso nila yung PR card mo o yung PR status mo. Thank you, Lord. Diba? Parang si Raul lang, ano? We don't have to start the day yet.